Alam nyo bang may isang isla sa dulo ng Pilipinas na kapag pinuntahan mo ay para bang bumabagal ang pag-ikot ng mundo? Oh, slow living can be life-giving. Kung saan ang bawat hangin ay may daladalang kwento at bawat alon naman ay paalala kung gaano kapayapa ang ating napakagandang kalikasan. Natagpuan ko dito ang katahimikan, walang ingay, walang pagmamadali, walang kailangang patunayan dito sa mundo. That slow living can be life-giving. Although we might disagree. At sa sobrang hiwaga ng isla na to ay dito ko napagtanto na ang pinakamasasayang tao ay yung mga taong nagpapakatotoo. The old me came to town, and I sat beside him at a seaside bar. Pero maliban sa ganda ay may tinatagong yaman din ang islang ito. Makakabili ka kasi dito ng mga naglalakihan, nagtatabaan at nagtutumbukan ng mga giant lobster sa halagang 350 pesos lang ang per kilo. Hindi mabubutas ang bulsa mo pero puputok ang batok mo. Kaya kung handa ka ng ma-high blood, kunin mo na ang gamot mo at samahan nyo ko sa panibagong episode ng ating paglalakbay dito sa Pilipinas habang nakatira sa loob ng ating sasakyan. This is Lem Official at tara, sama ka sa biyahe ko. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high do. You know I do. Good morning everyone, this is Lem Official Outdoor, a travel filmmaker na nakatira sa loob ng ating van at ito yung pang-5 araw natin dito sa Calayan Island. At maaga tayo ngayon kasi pupunta tayo dun sa port, titingin tayo kung may masasakyan tayong bangka papunta sa Camiguin Island. Wala kasi kaming makitang lobster dito sa isla ngayon dahil ang daming turistang mga nagpuntahan. Halos hinold yata or parang wala na silang mahuli kasi nakuha lahat ng mga turista before. Kumbaga isinerve sa mga turista before. So ngayon, plano natin gawin ay pupunta tayo sa kabilang isla which is around 4 hours ang layo dito by boat. Tapos doon tayo maghahanap ng lobster syempre. Tsaka sabi kasi ng mga locals dito, kung maganda yung Calayan Island, mas maganda daw yung island na yon. At sabi din nila, kung madaming nahuhuling lobster sa Calayan, mas madami daw nahuhuli sa island na yun. Which is around, sabi ko nga, 4 hours yung biyahe. Kaya pupunta ako sa port mamaya-maya. Tapos doon tayo sasakay papunta doon sa island na yon. Sana may masakyan tayo at kung sakaling wala man, hintay-hintay lang ulit para makasakay. So, ayun, tingnan natin kung anong mangyayari ngayong araw. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa na napakalilikot, hindi mapakali sa iisang lugar. At tingnan natin anong mga adventure yung mga makikita natin. Sana may makita tayong lobster doon. Pero unang sana ko, may masakyan tayo mula dito papunta doon. Kasi walang direct na biyahe mula dito eh. Ang sakayan daw, doon pa babalik pa tayo ng Apari, which is pag nasa Apari na ako, hindi na ako babalik ng Camiguin Island, yung island na pupuntahan natin ngayon. So, tignan natin, samahan niyo ako. Ang una nating ginawa dito ay dumampot ng MP para syempre ilagay sa ating motor. Tapos nagpaalam na din ako sa nagpatuloy sa atin dito kay Nanay Connie dito sa Jackass Homestay. You're welcome sir, balik kayo ha. Si Tita Connie ang hahanapin nyo pagdating nyo dito sa kanilang homestay sa Jackass. Yan. Dumiretso na din ako dito sa port upang makisabay lang sa barko na pupunta mula dito sa Calayan Island going to Camiguin Island. Makikisabay tayo papuntang Camiguin. Lalakas nila oh, nilangoy lang nila yan oh. Yung dalawang bata na yan, nilangoy lang yan papunta dito. Tinulak kami basically. Mula dito sa Calayan, mga 3 hanggang 4 na oras ang biyahe papunta ng Camiguin Island. At kasama natin sila Tita Loida ngayon, bangka nila ginamit. Naki-hitchhiking tayo, kasama sila Sir Francis sa PNP. So basically sila yung nag-invite sa atin papunta dito kasi matagal na natin tong gustong puntahan tong isla na to. Ayan, walang laman. Kami-kami lang nandito.
Unti-unti na nga tayong lumalayo sa gitna ng Kalayaan at unti-unti din yung bangka natin ay napupunta sa gitna ng karagatan. Luckily, walang malakas na alon ngayon. Payapa ang dagat, parang swimming pool lang. Dalawat kalahating oras na kaming bumabiyahe at natatanaw na natin ang isla. Tapos ang inaabangan ko talaga dito ay ang mga sinasabi nilang mga balyena na lumilipad-lipad daw dito or lumalangoy-langoy. Pero wala sila ngayon kasi hindi na daw tag-araw. So pag summer daw nandito yung mga malalaking balyena. Sayang naman. Kapag kalmado ang dagat, sobrang sarap bumiyahe dito kasi hindi nakakahilo tapos nakaka-relax, malamig yung hangin at magaganda din yung tanawin. Kaya naman, isa na siguro ito sa pinakapayapang dagat na nadaanan ko as of now na pumunta ko dito sa extreme northern Luzon ng ating bansa. Pagkatapos ng 4 na oras sa bangka ay kailangan mo uling sumakay sa mas maliit na bangka upang makababa at makadaong ka sa pinakaisla. Wala kasing port dito kaya ganito yung process. Sasakay ka sa styrofoam na gawa nila tapos hihilahin ka papunta sa pinakapangpang. Ang unique, 'di ba? Pero alam niyo yung mas kakaiba? Pagdating ko dito sa isla, halos wala akong nakita na resort, establishment or kahit ano. Basta ganda lang ng isla yung sumalubong sa akin. May definition man ang isang Virgin Island, para sa akin ito yon. Talagang mga lokal yung sasalubong sa'yo at mabubuhay ka sa paraan kung paano sila nabubuhay dito. Kaya pagdating ko sa isla ay sumalubong sa akin si Ma'am Rolly. Nagmerienda muna kami dito, pagkatapos dumiretso na din kami sa barangay hall para lang mag-register at pagbalik namin dito sa pinakabaybay, sunset na napakaganda ang sumalubong sa amin. Grabe, sobrang ganda ng sunset at ng buhangin. Yan, may mga ano lang, bangka-bangka. Andito tayo ngayon sa Camiguin Island, one of the major island kapag pinag-usapan natin ang Babuyan Channel. Isa ito sa 3 major island at makikita natin dito, sobrang ganda din ng sunset. Tapos yung buhangin, napakahaba. Isang mahabang pinong buhangin mula sa dulo hanggang sa dulo. At kung mapapansin nyo, ang buhangin po dito ay mas pino kumpara sa Kalayaan. Yan, napakaganda. Crystal at puting-puti din ang buhangin dito. Kaya hindi namin in-expect na ganito dito. At isang napansin ko, yung dagat dito para siyang swimming pool. Halos walang kaalon-alon, makita nyo naman dyan. Kaya tingin ko isa to sa mga soon and future tourist destination din dito sa Babuyan Channel. Kasi makikita nyo dito, mas friendly liguan ito kumpara sa Kalayaan na malakas ang alon. Dito buhangin hanggang sa malayo. So subukan nating maligo ngayong araw. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. So habang nakatambay kami dito, may lumabas na mud crab. Ayan o, laki niya no. Ayan o. O, di ba? Tawag po sa amin dito is Dakumo, laki niya o. Mad yan, hindi ko ako Nakatambay lang kami ha. Nakatambay lang kami niyan ha. Uy. Sige, huliin mo na te. Hindi ko alam huliin yan eh. Yeah. Tapos pakita mo sa akin te. Yeah. Dito tayo sa ilaw. Dito tayo sa ilaw. Ayan na siya, oo, di ba?
May ulam na. May ulam na. Sobrang simple ng buhay. Ganun lang, may ulam ka na. Lumapit na yung alimango sa amin. Di ba? Nakatambay lang kami dito, biglang lumapit siya dyan. O, di ulam ka namin bukas. Hindi, joke lang. Sipin nyo na lang kung saan ang lumalapit ang mga alimango dito. Kumusta kaya ang mga lobster kinabukasan? Pero bago yon, eksakto ngayong gabi ay may maliit na salo-salong gaganapin dito sa kapitbahay sa tabi ng Pangpang at naimbitahan na din kami. Pagkakataon na dito para makilala yung ibang mga lokal dito. Kaunting salo-salo, kaunting handaan, parang maliit na pagsalubong na din ng mga lokal dito. Nakakatuwa at nakakataba ng puso. Nice to meet you all po. I hope magkita-kita pa tayo sa susunod. Pero teka, matulog na tayo dahil bukas, Lobster Day na. Kinupkup kami dito nila Sir Jomar at dito kami matutulog ngayon sa spare na bahay nila dito sa Camiguin. Di, mamaya na, sir. Ay, mamaya na. Buhay pa to. Ay, buhay pa yan. Malaki, oh. Yun, ang laki. Ang tagal kasi gumising. Ay, ganun. Nabalitaan daw ni Kapitan yung pagdating namin dito sa isla. Kaya naman, binigyan niya na lang kami ng napakalalaking mga lobster dito. Ito yung hinuhugasan ko ngayon. 350 pesos lang ang per kilo nito dito kung bibilin mo. At kahit saan sa Pilipinas, wala kang makikitang ganyan kamura. Pagkatapos, wala ka ding makikita kahit saan sa Pilipinas siguro na magbibigay sa'yo ng ganitong kadaming lobster para lang ipasalubong, diba? Itong hawak-hawak ko pala ngayon, sleeper lobster ang tawag dito. Lobster din yan pero mas malinamnam ito kaysa dun sa original na mga lobster na nakikita natin. At sa variation kasi ng lobster, may mga tiger lobster pang tinatawag. Iba-iba din po yun. Andito tayo ngayon sa Camiguin Island at lulutuin natin itong mga lobster na nakuha natin. Ang plano kong gawin dito, actually hindi naman mahirap lutuin ng lobster. Ang plano kong gawin ay papakuluan ko lang siya dito sa, makita nyo dito, traditional ang pagluluto natin gagawin. Kalan, tapos mga kahoy-kahoy lang para ano lang, parang medyo raw camping lang ang datingan natin. Tapos papakuluan natin, pagkatapos tatanggal natin yung sabaw, tsaka tayo magigisa ng bawang sibuyas, tsaka natin siya lulutuin doon. So I think maganda tong idea. Simulan na natin. Sisimulan natin ito sa pagpupulot-pulot ng mga kahoy dito sa tabi ng Pangpang. Dito na din natin siya lulutuin para maganda ang view natin. Using a coconut leaves para magpasindi. Wala tayong papel. Never thought too hard about it. Always came naturally to me. Never put a foot out of line, and I tried not to make any awkward statements. Always tried to be a good neighbor, waiting for the right time to speak. Now it seems the tables are smashed into tiny little pieces. I only want a slice of the pie. And all my time in this town, never thought I'd see the day you and I would come to blows. Think I'm gonna keep it that way. So itong mga lobster na hawak ko, magkaibang klaseng lobster to. Ito sleeper lobster, itong sa kanan. Itong sa kaliwa naman yung mga lobster na madalas nating makita. Lutuin na natin. It's always been a puzzle, I guess. So let's break a little bread and remember what I said. Come on. Okay, and this is what it looks like kapag naluto na itong ating lobster. Tapos makita nyo dito ang mga sibuyas, bawang lang naman ang inad natin dyan. So pang hinihintay natin, chibugin na natin ito mamayang tanghalian. Pero bago natin ito kainin, ay pupunta muna tayo sa mga isla dito katulad nung nasa tapat, nung nandyan sa gilid, tsaka basta iba-ibang mga isla. So itatabi natin to for lunch kasi nawawala yung lasa tsaka yung taba daw ng lobster kapag matagal mo siya bago lutuin. So yan na, ito na itsura niya. Sarap! And I tried not to make any awkward statements. Always tried to be a good neighbor, waiting for the right time to speak. Now it seems the tables are smashed into tiny little pieces. I only want a slice of the pie. I really think we're getting somewhere with just tiny little pieces, a twinkling in somebody's sky. I really hope we're getting somewhere with just tiny little pieces. I only want a slice of the pie. I
little bread so that we can say we gave it a try. I really hope we're getting somewhere. We're just tiny little pieces of twinkle in somebody's sky. Yan, oh. Uy, taob. May natira pa, 2 peraso tsaka kalahating ulo. Sarap! Thank you kami Gina-Island. Thank you kay kinakapitan, kila Ate Rolin, kila Sir Jomar, kila Ate May. Yan, salamat po sa inyong pagkukuha sa amin dahil dito namin natikman ang isa sa pinakamasarap na pagkain sa buong mundo, ang malalaking lobster. Bigat. Bali pupuntahan daw natin dito yung mga kalapit na isla, yung islang katapat, di ko pa alam yung tawag, tsaka yung nandun sa kabilang dulo, tapos yung may hot spring pa daw dito sa gitna ng dagat, so try natin puntahan yung mga yan. Lead me through the deep valleys, through the coldest of nights, make the way clear and straight to the dawn's early light. Kanina ko pa naaamoy yung amoy usok na mabaho, iniisip ko kung ano yun. Na naamoy ko na minsan, sulfur pala yan yung naamoy natin ngayon. Yan. Yung naamoy ko na usok ngayon na parang bugok na itlog, ang tawag po dyan ay sulfur. Naamoy ko na kasi minsan yan at pupuntahan natin yung pinakasinisingawan daw kasi ng bulkan dito sa Calayan Island. Tara, samahan nyo kung tignan itong kakaibang phenomenon na to. Bali naglalakad kami ngayon at amoy na natin ang sulfur dito sa tabing dagat. Amoy itlog na siya, na bulok. Sobrang matindi na yung amoy ng usok dito, grabe. Ito na yung nilalabasan ng sulfur, may usok-usok dyan kung mapapansin nyo. Tapos itong tubig daw na to ay mainit na. Pwede ka na daw maglaga ng itlog dyan. Well, basically, naniniwala ako mabaho na yung usok, mga kabatak. Ito ang kinalalagyan ko ngayon. Ito, dito nang gagaling mismo yung usok. Tapos, ayan, yung tubig na yan, mainit na yan kasi halos paanan na daw ng bulkan yan. Etong tinatapakan ko, ang init din, sobra. Sumobra yata ako ng hakbang. Pero yan, eto siya. Yan, umuusok. Yan, oh. Nakita nyo yung usok? Yan. Hindi ko lang alam kung na-emphasize yung usok, pero eto siya. Try nating hawakan yung dagat. Baka ay, shit! Mainit! Mainit na nga siya. Ito ang pinanggagalingan. Ito mismo. Yan. Kapag low tide daw, lumalabas daw dito yung makapal na usok. Pero ngayon, pa low tide pa lang, so wala pa siya. Pero mararamdaman mo talaga yung amoy, tapos yung usok, tsaka yung init dito sa dagat na to. Grabe, first time kong makakita ng ganyan. Kasi ang sabi ng mga locals dito, labasan daw to or singawan ng bulkan na nandito sa gilid. Pero nandyan sa ilalim ng dagat, kaya nakaka-amaze na nakita natin, nasaksihan natin yung ganitong klaseng unique na experience dito sa Camiguin Island. Ito siya! Ayan, oh, kumukulo yung tubig, guys! Tingnan nyo! Ayan, kumukulo yung tubig na yan, tsaka to hanggang dito sa tinata. So ayan, mainit na dito, tapos ito kumukulo na yung tubig. Hindi tayo pwedeng lumapit masyado kasi delikado yan. Lapnos ang balat natin dyan pag nagkataon, pero ayan siya, sige, risk natin ang ating buhay. Ayan, kumukulo yung tubig na yan, lumalabas dyan, tapos tumatapon sa dagat. Nga, ang init. Di ko na kaya. Parang masusunog ka kasi pag lumapit ka dito, pero kung gusto mong maglaga ng itlog, makakapaglaga ka dyan kasi kumukulo na yan. Ayan po, grabe yung amoy. Ito pa, yan, kumukulo. Tapos dumidiretso siya sa dagat. Itong tinatayuan ko, possible na meron na dito talagang galing sa bulkan kasi sobrang init na. At kita nyo naman dyan yung pagkulo ng tubig. Ayan yung usok, lumalabas siya. Ang tawag daw dito na specific ay hot spring sulfur vent. Hindi lang kita sa video dahil sobrang ganda ng ating action camera, kaya hindi ma-emphasize yung usok. Pero kitang-kita mo yan sa naked eye natin kapag nandyan ka sa personal. Stay tuned lang kayo dahil baka maisama natin sa video na to yung pagpunta natin sa pinakabulkan naman na may nagbubuga talaga ng ganitong sulfur. So stay tuned. Tapos
Mag-iingat ka din dito sa dagat kasi pag hinawakan mo yan, trinay ko na to kanina, pag hinawakan mo siya, sobrang mainit siya. Bali bumalik na din kami sa pinaka-isla at dito nanood lang kami ng sunset. Tapos kinabukasan, dito pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon para makapagpalipad ng drone upang makuhanan yung napakagandang isla. Ang lakas kasi ng hangin. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see. Nakita nyo ba yon? Binubugahan ng malakas na hangin yung drone natin. Pero nirisk ko pa din para lang makuhanan talaga itong Long Beach nila. But I've got to go. I want to see your face, my Lord. Let my heart sing in the morning of your faithfulness and love, to sing your praise all my days, and all my soul has not time enough. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. Bago ako umuwi at bumalik sa mainland ay nagpalipad pa ako ng minsan ng drone dito sa mas mataas na ground at eto yung nakita ko. Mas nakita natin dito ang mahabang long white beach nila, pagkatapos walang kahit ano, walang building, as in raw beach lang talaga, kitang kita nyo naman. At sana lumipas man ng ilang taon, dayuhin man to ng mga turista ay manatili pa din siyang ganito, yung walang masyadong development para mas maramdaman natin kung gaano talaga kaganda ang ating mundo kapag walang masyadong distraction na mga building katulad ng island na to. Bye island! Ngayon ay babalik na tayo sa mainland from Camiguin Island. Ang isang mga naging major problem natin bakit di tayo makatawid ng Babuyan Claro ay unang-una transportation, availability ng bangka. Tsaka pangalawa, wala na din kaming stock na SD card, naubos na. Kaya napilitan kaming bumalik ng mainland. So kung may pagkakataon from Santa Ana to Babuyan Claro na lang ang gagawin natin. Kung may pagkakataon, kung wala, edi okay na to. At least ngayong taon nandito tayo sa Camiguin Island. Ganda ng flag ng Pilipinas. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home. Isang napakagandang isla na naman ang ating nabisita. Nasaksihan ang mga magagandang lugar dito at magagandang katangian ng mga tao. Pero hindi pa tapos yung adventure kasi bago tayo makabalik ng mainland ay napakatataas na alon naman ang sasalubong sa atin. Guys, may dolphin na yun! Lapit tayo. So inaabangan natin yung dolphin na yun! Lipad! Sige! Labas! Ayun! Ayun sila! Lapit kayo dito! Dali! Ayun! Ayun! Wala na? Hindi sumabay? Kuya, pakibagalan po! Sayang yung nandito kanina, ang lapit nun. Hindi lang namin nakuhanan. Ewan ko kung nakita sa camera, pero may sumabay sa amin na grupo ng mga dolphins dito kanina. Sumabay silang sumiswim, tas gumaganyan sila. Nakakatuwa yung experience, grabe. Parang first time kong makakita ng dolphin din dito sa gitna ng dagat. Nandun sila kanina. Katulad ng ibang senaryo ay biglang bumuhos ang isang malakas na ulan at hangin dito. Tumaas ng konti yung mga alon pero naging manageable naman dahil pinapasok kami sa loob ng cabin dahil nababasa kami dun sa itaas. At ito yung ilang mga videong nakuha ko kasi hindi ko nakuhanan yung pinakapagpasok namin dahil sobrang lakas ng ulan at nagmadali kami. Ang lakas din ng hangin. Kita nyo naman dyan.
So as you can see, bababa ka na lang dito sa bangka. Kailangan mo munang tumawid at mag-balance. Katulad yan, yung iba inaalalayan syempre. Pero yan, makikita nyo kung paano yung pamumuhay ng mga locals dito na tuwing babalik sila ng mainland ay kailangan nila pagdaanan ng mga ganyang bagay. So ayun lang. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe sa karagatan ay dumiretso na din ako dito kila Ma'am Myra sa MJ Bike Shop. Kumain, natulog at kinabukasan ay eto na yung pinaka na-discover ko. Good morning mga kabatak. It's day 27 ko na nagtutour sa Pilipinas gamit si Van Tot or ang ating van at tignan natin ang itsura niya matapos natin siyang iwan. Diba kasi mahigit isang linggo tayo sa Calayan tsaka sa Camiguin or sa Babuyan Channel. So eto si Van Tot. Dito na natin siya pinarada sa malapit kila Ma'am Myra. Oh no! Oh, sana naman di ka tumama. Oh no. Wala naman. Siyempre still good pa din. Wala namang nagbago sa kanya, no? Wala naman kasing magbabago kasi nakapark lang naman siya. Akala ko wala akong gamit na mabubulok dito. Nakalimutan ko may icebox pala ako na may lamang baho, hotdog, beef tapa, Pure Foods, tsaka CDO Fantastic. Sayang, nanginayang ako sobra. Pero walang magagawa, andyan na eh. So nawala kasi to sa isip ko na may stocks pala akong ganito. Kaya yan, nabulok. Ito yung mga panahon na wala pa tayong ref sa loob ng ating van. Kaya naman, panandalian ko na lang munang nilinis itong ating sasakyan. Pagkatapos ay naimbitahan naman tayong pumunta dito sa isang fiesta or festival yata ito sa Apayao. Tara, sama kayo sa biyahe namin ngayong araw. Pumunta tayo dito dahil may isang cycling event na gaganapin ngayon at alam nyo naman, dati tayong siklista at ang kasama din natin ngayon si Ma'am Myra ay isa ding siklista kaya bilang suporta ay pumunta tayo dito upang panoorin sila. Libre ang pandesal dito, unlimited din ang kape. Pagkatapos kinatanghalian ay nakibudel fight na din tayo kasabay ang mga siklista. Ang sarap din ng ganito. Pagkatapos pumunta ako sa loob ng gym at dito ko nakita ang isang napakalaking pinya. Isa sa ipinagmamalaki ng festival na to ay ang dambuhala nilang pinya na mahigit sa 2,000 pirasong pinya daw yung ginamit upang mabuo ito. Tingnan nyo naman gaano kalaki yan! Bung na yung pinya dito kaya congratulations Pudtol Apayao. For, ewan ko kung i-breakdown nila yung world record, parang yun yung sabi sa amin eh. So sana makapasok to, parang 2,158 pineapples yung ginamit para mabuo ito, yan. Natin yung isang peraso ng pinya. Alright, ladies and gentlemen. Sa'yo talaga yan. Magiging sobrang thankful ako sir. Thank you so much po. Salamat. Shoutout kay sir. Guys, salamat po. Ano po page nyo sir? Or YouTube? Pajak Partners. Pajak Partners. Yan. Oh, yan. Thank you kay sir Pajak Partners. Lalaki ng pinyo. Thank you po. Vlogan tayo dito. Thank you. Salamat po. Salamat. Woo! Woo! Sana. Dumanda din tayo dito sa bahay ni Idol Anthony Homer. Shoutout sa iyo at yan, galing naman na tayo dito 3 years ago. May bibilin lang tayo. Meron kayong espada? Sword? Ay, nandun. Ito talaga yung dinayo ko dito kasi madami daw sila ditong mga handwork, mga ganito. Nabalitaan ko lang tapos ayan. Tapos yung mga, alam niyo yung mga pwedeng pang souvenir, na sabi ko nga sa inyo, kapag bibili kayo ng souvenir, something na magagamit ninyo. Kaya yun, eto ang hinahanap ko. Ay, malalaki siya, ma'am. Hanap ako yung kutsilyo lang, parang kutsilyo lang. Ganap ako ng ganito, yung parang itak. Eto, yung ganitong style daw ng parang itak na palakol, yan daw yung mga basic na weapon ng mga taga-Apayao nung unang panahon. Nagko-collect ako ng ganyan, meron na ako ng from iba't ibang mga tribo, kaya parang gusto ko lang, alam niyo yung ganun. Sa mga hindi nakakaalam, sobrang nahihilig po akong mag-ipon ng mga knife na katulad nito. Kaya naman,
kumuha na din tayo bilang suporta sa ating kaibigan. Pagkatapos ay dumiretso na din tayo ng biyahe papunta sa Apari, pero medyo kakaiba yung mga ruta na ating dadaanan. So instead na dumaan tayo dun sa Magapit River, which is lalabas kasi tayo dun tapos papasok uli ng Apari na magkukonsume ng mga 50 to 60 kilometers. Dito tayo dumaan kung saan ito meron kasing ginagawang tulay para ang labas natin sa mismong arko na halos ng Apari. Hindi pa to dinadaanan masyado kasi hindi pa naman gawa yung tulay, pero nakakadaan na. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano para mapabilis din yung ruta nyo pag nandito kayo. Kasi ang Apari papasok sa loob yan eh. So sa route na to, parang along the way na lang siya. Give me all your loving, and our love is a chain reaction. It comes in spurts, so let's keep this moving. Yeah, you got me high when I'm feeling low. You got me losing all of my control, and this world is always feeling cold, but you're everything, a miracle. Makikita nyo nga sa likuran natin ngayon yung sinasabi ko sa inyo na ginagawang tulay na imbes na dito tayo sa Blue Route dadaan, yung nakikita nyo sa inyong screen ay may isang diretsong daan na kung saan hindi ka na lalabas ng Apari at papasok ulit. So mas mapapabilis yung biyahe mo ng siguro mga 60 to 65 kilometers. Ganun kalaki yung difference. But again, as of filming of this video ay hindi pa po ito open sa public at hindi pa siya pinapadaanan. Kung dadaan kayo dito, siguro kapag gawa na yung tulay. Ito kasing dinadaanan natin, mga construction worker or mga special vehicle lang yung nakakadaan dito. At dahil may naging kakilala tayo dito na nagsabi sa atin na nandito siya sa site at papadaanin niya tayo, so dito tayo dumaan. Pero again, sa public po, as of now ay hindi pa siya open. So make your research na lang kung anong time nyo to pinapanood para just in case nagawa na yung tulay, edi pwede na kayong dumaan. At ang kagandahan pa sa tulay na to, dahil paglabas mo dito, mismong arko ka na ng Apari, mga 6 kilometers na lang, bayan ka na mismo ng Apari. Nakapag-skip ka talaga ng mga 60 kilometers, 50 to 60 kilometers ng biyahe dahil sa tulay na ginagawa na to. At pagkatapos ng ilang sandali ay eto na yung pinaka-arko na sinasabi ko sa inyo, ang arko ng Apari. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. So officially, nandito na kami ni Vantot sa Apari, which is eto si Vantot, tapos ayun yung arko ng Apari. Pero hindi kasi ito dulo ng Luzon eh, meron pang Santa Ana. So sasagad tayo ngayon sa Santa Ana, which is yun ang pinakadulo ng kalsada dito sa Luzon. Kaya tara, puntahan natin. Hello po, magandang araw. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. Breathe deep in your chest. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. The water's Grabe, sobrang sarap ng pansit nila dito. Halos di ako makalakad sa busog. Pero anyways, biyahe na ulit tayo papunta sa dulo ng kalsada ng Luzon, ng Santa Ana. Alam nyo, dapat
gusto ko pa sanang idiretso sa Santa Ana yung video natin today, pero parang hindi siya po pwede eh. Alam niyo yun, yung apari nga medyo hindi na dapat siya kasama sa video ito, pero isinama ko para mas maging mas mahaba at mas ma-enjoy natin, 'di ba, yung iisang kwento kung paano tayo bumiyahe from una kasi diyan yung Calayan, kung napanood niyo yung before na kwento natin diyan. Tapos lumipat tayo ng Camiguin Island, yung Lobster Island, yung napanood nyo kanina lang. Tapos hanggang Apari, hanggang Santa Ana. Pero I think mas maganda kung ang gagawin natin ay iiwan muna natin yung Santa Ana ngayon. Puputulin natin yung video ngayon kasi pagka sinama natin si Santa Ana, may different approach kasi kay Santa Ana na may something nakakaiba din doon sa dulo ng part ng Luzon naman yon. Yun kasi yung pinakasungay ng Luzon kung titignan nyo yan sa mapa. Kaya siguro hanggang dito lang yung video, hanggang Apari lang. Pero bago matapos, as I always said, and lagi ko na itong gustong gawin, bago matapos ang video, gusto ko lang mag-reflect sa sarili ko ano yung mga natutunan ko. So sa video ito, siguro sobrang dami. Unang-una, kapag nagbabiyahe ka, mas ma-appreciate mo kung ano yung mga buhay ng ibang tao. Mas ma-appreciate mo kasi doon kapag nakita mo yung buhay nila, paano sila nabubuhay. Ma-appreciate mo yung mga umaga nagigising ka na bad trip ka sa trabaho mo, pero sa kanila pangarap na nila yon, yung makakatulog ka ng may aircon. Sa kanila pangarap na nila yon, regular days mo yon sa bahay nyo, pero kapag ka nasa isla ka or nasa ibang lugar ka, pwedeng para sa kanila ang ganda na ng buhay mo noon. So may mga bagay talaga na ma-appreciate mo kapag nagva-van life ka, nagta-travel ka. Ma-appreciate mo na hindi lahat ng goal sa buhay ay dapat maging marangya, maging mayaman, maging madami ang pera, lumago ang kumpanya. Hindi dapat ganun. Mas ma-appreciate mo yung simple living, slow living, and simple life. Yung buhay na mas gugustuhin mong kumuha lang ng sapat para ngayong araw, tapos bukas, andyan lang uli naman sila eh. Katulad nung sabi ni Kara David, yung sa mga isda, narinig ko din yun sa mga lokal. Na bakit hindi tayo kumuha ng madaming buko. I think buko naman yung sa akin eh. Then para madami tayong buko kapag uwi natin doon. Tapos ang sagot lang nila sa amin, mabubulok lang yan kapag kinuha mo lahat ngayon. Andyan lang naman yan bukas, pwede kang bumalik para kumuha ka na lang ulit. So yun, nakakatuwa lang din dahil sa pag-van life ay nakakarating tayo sa mga lugar na hindi natin inasahang mararating natin, na ipapakita natin sa mga viewers natin kung ano yung itsura ng lugar, gaano kaganda, at nakikita din natin mismo personally yung mga bagay na hindi pa natin nakikita before. Nakikita nyo din syempre. Nakikita natin yung mga bagay na there's a lot to discover in this country. There's a lot of beautiful places, mga raw beaches, mga magagandang ugali ng tao, at kakaibang mga pagkain na pwede nating mabisita sa ating bansang Pilipinas. Medyo sa totoo lang, mahirap mahalin ang bansa natin dahil sa mga nangyayaring mga korupsyon at the moment. Pero kung gugustuhin mo at titingin ka sa other side, sa other way around, makikita mo pa din naman talaga na hindi naman pala talaga sa politician lang dapat tayong mag-catch eye. Minsan, tingnan lang natin yung simpleng pamumuhay ng mga tao, kahit hindi ganun karangya, nakikita nila na dun sila masaya at nagpapakatotoo sila sa kung ano lang yung meron sa kanila. Anyways, this is Lem Official Outdoor at salamat sa pagsama nyo sa akin. I hope magkita-kita tayo sa susunod na episode, and kung may thoughts kayo dito, pwede kayo maglagay dyan sa comment section. Pwede nyo ding i-like yung video at mag-subscribe sa ating channel for more videos like this. At yun, magkita-kita tayo sa Santa Ana sa susunod nating episode. Thank you sa panonood. Salamat po. I've been living my whole life wishing I could turn back time, never stop to realize